K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarantaduang mga balita. It's because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Senator Loren Legarda at napubinsi si Mayor Alice Go na siya ay Pilipino. Paano naman siya makapagpapatunay na siya ay Pilipino kung ang laging sagot ni Mayor Alice Go ay Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. sa patrol sa trapiko, isang pampasaherong van na kailang beses na tumagilid matapos na itong puputok sa gulong sa Sisilex. 2, patay! Pride sa Mindanao, di umano pinasapilitan ng kasal matapos siya ay umibig ng isang foreigner. Totoo kaya ito? Alamin! Mga residente, tulog-tulog na pinag-aalsa ang bahay. Congratulations, Jillian! Jillian Pabat ng Kabukawayan, ipinarangal bilang Grand Champion ng The Voice Teens. At kasama nito ang emosyonal na pamamaalam ng show sa Kapamilya Network. At bata mula sa Leyte, ikinatuwa at pinamangha ng mga netizens dahil sa ginawang good manners nito sa graduation day. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Yan ang halos paulit-ulit na sagot ng Banban Tarlac City Mayor na si Alice Go noong tinanong ni Senador Loren Legarda ang patungkol sa kanyang pagkabata o childhood. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po, magdabag sila lahat sa ngalan ni Antonio Puente sa Kapostoling Sisler. At right now, ulit ang mga nakatatagong mga balita ngayong ka-10 ng Hunyo, taon 2024. Sa mga hindi nakakaalam, si Mayor Alice Go ay isa sa mga involved sa illegal operation ng POGO o Philippines Offshore Gaming Operator na kamakailan lang ay na-discover ito sa bayan ng Tarlac na pinaghihinalaan na siya na siya ay espiya mula sa China. Totoo kaya ito? O hindi? O teorya lamang? Pinaghihinalaan rin ng mayor na lalong-lalo na nung sinabi nito na nung 17 years old pa lang siya na-register ng kanyang birth certificate at nakamay-ari dumano ng isang chopper at isang McLaren na race car na nagkakalaga lang naman sa mahigit 31 million pesos na maraing itinanggi naman ni Mayor Alice Go ang pagmamay-ari niya ang mga ito. Although medyo komplikado ang balitang ito dahil ongoing pa man ang investigasyon kay Mayor, sa unang mga hearing na tinanong nito ni Senador Risa Ontiveros kung saan bahay pinanganak, saang homeschool provider o kinikilala ba ng DepEd ang kanyang pagka-graduate. Ngunit ang sagot lang niya ay So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies
sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Goodness gracious. Fast forward naman nung tinanong naman kung ano or what is her childhood. Basta panoorin nyo lang po ang clip nito. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carried me your sample ballot, we have to know. Di ba ho? So, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino, and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin. Makilang beses sa tumagilid ang isang UV Express na van matapos na pumutok ito sa likurang bahagi ng gulong sa van sa Cebu Bodevalink Expressway or CCLEX. 18 pasahero ang nasugatan sa aksidente. Ang aksidente naman ay naganap nga sa CCLEX mismo o sa Barangay Pilipog sa bayan ng Cordoba kung saan bumaliktad ang sasakyan na puno ng mga pasahero. Dalawa naman ang patay sa insidente na isang bata at isang matanda. Papunta sana sa Cebu City ang van na minamaneho ni Christopher De Heto Tunyakaw mula sa Barangay Tawason, Mandawi City nang nawala ng kontrol sa sasakyan matapos sumabog ang gulong nito sa likod ng van. Bride mula sa Mindanao di umano ay sapilitan na pinagkakasal nito dahil sa nagmahal daw ito ng AFAM. Sa video makikita naman mula sa Boys Playroom Facebook page na ang bride daw ay parang hindi masaya, ang parang nakatulala. Di umano daw ay ikakasal siya na hindi niya mahal at lalo pa ligwat ng kanilang edad. Daw kasi sa nagmahal siya ng di umano isang AFAM. Bagaman parang totoo ang nasa video ay walang katotohanan po yan dahil ayon nila mismo sa programang Kapuso Mo Jessica So o KMJS, walang katotohanan ang ipinakita ng nasabing Facebook page at fake news lamang ito. Sinabi na rin mismo sa isa sa mga dahilan kung bakit hindi masaya ang babae dahil sa kanilang kasal o ay isang ritual or tradisyon. Ang pera na pinakita dito na di umano bayad daw ay offerings lamang ito. Bagamat totoo man na malaki ang ligwat ng kanilang edad, ay tunay ang kanilang pagmamahalan. Tinatataka rin ng mag-asawa kung paano nakuha ang mga video clips nila sa kasal, gayon noong pang 2019 pa ito na naganap o 5 taon na ang nakaraan. Ayon na rin sa kanila ay meron na nag-volunteer na mag-video sa kanila noon at nung pag-uwi sa pagkuha ng video ay nanakaw ito ang kanyang laptop. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nakuha ng mga mag-fake news ang page na ito. Gusto ko lang pong ma-delete yun or mawala kasi nga baka may iba pa siyang madamay na iba. Yung gumawa ng video noon, sana kung gusto niya ng pira, maghanap siya ng trabahong matino. Hindi yung maninira siya ng may buhay ng mga tao. Bayanihan ang naganap nung inalsa nila ang isang bahay na ito. No? Tulong-tulong ang mga residente
na inalsa ang bahay na ililipat sa likod lang ng establishmento na ito ay kinatitirikan ng bahay kasi ay may itatayo ng isang auto shop o repair shop at napektuhan ang bahay. Kaya tulong-tulong ang mga residente na inilipat ang bahay sa likod nito. Ititigil na ng Philippine Airlines ang kanilang commercial flights ng ruta Baguio-Cebu o Cebu-Baguio simula July 1 dahil na rin ito sa kakulangan ng pasahero sa nasabing ruta. Ito ay nangangalugan ang mga taong gustong pumunta sa Baguio mula Cebu o may negosyo sa lungsod ay kinakailangan mag-land at sea travel. Ang Philippine Airlines ay nagbigay ng assurance sa mga pasahero ng kanseladong flights na bibigyan sila ng kinakailangang tulong at refund. Susunod! Ang pagkapanalo ni Jillian ng Camp Kawayan at ang emosyonal na pamamaalam ng show sa Kapamilya Network. At bata mula sa Leyte, ikinatuwa ng mga netizens sa kanyang good manners sa graduation day. Yan ang sila mga nakatarantado mga balita sa pagbabalik lang yan ng CA Patrol! Hello, everybody! Roo, what's up? Wait a minute. 3 girls, 1 wife, something is missing. This guy. Oh, there's my boys! I know you love your dada. Go on, say it. Dada. Dada. Yes, of course he loves you. He just doesn't show it on his face. Or with his body language. Right, Brew Jr.? Come on. Brew, I need a word with you. Your family's lives are at stake. What? Maxime Rabal has escaped from prison. I'm coming for my revenge, Brew. We have to get to the safe house. It has a vending machine! I love this place! Oh, no, no. Look up. The most important part of a heist is being aware of potential dangers. I trained myself! What? Intruders! Basta pilit ko rito. Thanks, Ron. Hey, no, no! Bayarin ni boss! మనబలం నాగార్జున సిమెంట్ నమ్మకం నాగార్జున సిమెంట్ ప్రతి నిర్మాణం నాణ్యతగా నిలిచే నాగార్జున సిమెంట్ ప్రతి సౌదంలో మనగాడై నిలుస్తుంది. Manang, isang RC Cola. Tulong! Tulong! Anong nangyari sa kanya? Bigla na lang siyang hinimatay. Tama na. Okay lang yan. Elisa, mainit ang bunso niya.
Tawagin silang lahat. Wala akong himala. Ba yan? Ang himala ay RC Cola. Masarap, pang-apat, pero 24 pesos SRP lang. Kaya pwede ba, bumili na lang kayo. Huwag niyo na akong guluhin. Wala akong himala. Tara, bili tayong RC. Libre ko. Aba, himala. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin Plus. Ate, gulay na naman? Ito lang ang budget ko sa ulam. Pero paano ba gawing buhay ang gulay? Ganto, dato puti oyster sauce to. Oo, murang-mura ang presyo. Sakto, kayang-kaya mo. Noot tamis, alat ang sarap na hinahanap ko. Ganto, dato puti oyster sauce to. Oo, igisa mo lang sa gulay. Panalo, dato puti oyster sauce to. Sarap no. Dapat ganto. I'm Amy Poehler, and I'm returning to play Joy in Inside Out 2. And I'm Maya Hawke, and I'm playing Anxiety. We are so excited because the movie is so close to coming out, right, Maya? Right, but like, what if we can't get tickets and miss seeing the movie, and then everyone's talking about the movie, but we still haven't seen it, so we have to pretend like we have, but everyone clearly knows that we haven't, and... Okay, Maya. Tickets are on sale now, so we are all good. I mean, thank goodness. Be sure to catch Inside Out 2. We're going! In cinemas soon. Ikinadismaya ang ilan sa mga netizens ang graduation ceremony na ito na kung saan ay halos twerk at kaldag ang pinerform pagkatapos na tinanggap ang kanilang diploma sa Kapalong College of Technology Incorporated sa Davao del Norte. Makita naman sa video kung saan ay pagkatapos na tinanggap ng kanilang diploma kung anong pasabog ang mga ginagawa sa mga estudyante, mapakaldag, split o twerk o may nag-shades pa o kaya maalang TikTok ang sayaw. Meron naman dito ang natawa o natuwa pero karamihan nito ay kinadismayan ng mga netizens dahil dinog show daw di umano ang nasabing graduation. Sa ilalim kasi ng DepEd Order No. 25 Series of 2017 kung saan nailagay nito na graduation rites shall be held on with solemnity and dignity. Ibig sabihin, formal o seryoso na may dignidad dapat ang graduation rites. Bagay na hindi naisunod ng paaralan. Dahil nito, naglabas na apology statement ang nasabing paaralan, ngunit kinatataka rin ito ng mga netizens dahil AI-generated daw ang nasabing statement na lalong kinadisbayan ng mga netizens. Nabura na ang nasabing apology statement ng paaralan. Subukan pa rin namin na kuna na pahayag ang paaralan pero mapasa hanggang ngayon ay wala pang sagot sa aming mga text. Iniimbestigahan na ng DepEd ang nasabing paaralan. Jillian Pamat ng Camp Kawayan ang itinanghal bilang The Voice Teens Grand Champion. Kasabay rin nito ang pamamaalam ng show sa Kapamilya Network. Na ito ang ilan sa mga detalye. Congratulations, Jillian! Ang biritera ng masa na si Jillian Pamat ng Team Bamboo ang itinanghal na nagwagi sa The Voice Teens Philippines Season 3. Matapos nila at ang kanyang mga kapwa-finalists sina Steph Lacuata at Yen Victoria na ipamalas ng kanyang husay sa pag-awit sa live finals. Bawat isa sa mga finalists ay nagkaroon ng 2 performances noong Sabado, ika-18 ng Mayo.
Si Victoria at ang kanyang coach na si Casey Tantingan ay nagpakitang gilas sa kanilang pag-awit ng classic hit na All By Myself ni Celine Dion. Pinabilib naman nila Quata at ang kanyang coach na si Martin Rivera sa kanilang pag-awit ng Ikaw Ang Aking Pangarap. Habang si Pamat at kanyang coach na si Bamboo ay sa pag-awit ng Tatsulok, isa sa hit na kanta ni Bamboo. Sa Grand Finals, nakakuha si Pamat ng 53.09% votes na kinalulugdan ang mga manonood sa kanyang pag-awit ng kanta ng Tag-Ulan ng After Image na nagbigay sa kanya ng panalo. Si Step at si Yen naman ay nagkakuha ng 24.99% at 21.91% of votes ayon sa pagkakasunod. Si Pamat ang ikatlong artist sa ilalim ng pamumuno ni Bamboo na nagwagi sa kompetisyon. Una po, thank you very much Lord sa talentong ipinagkaloob niyo po sa akin. Sa lahat po ng naniniwala at sumuporta po sa journey ko dito sa The Voice, maraming salamat po sa inyo. Mapa, thank you very much po. At sa lahat ng taong pumoto, si Lord na po bahala sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sa kabilang banda ay nakatanggap ng special award ang isa sa mga host na si Coach Bamboo na pagkilala sa huling episode ng The Voice Teens Philippines Season 3 kung saan pinangarangalan siya para sa kanyang 10-season tenure sa singing competition. Tao ko na I'm always in the moment, so I'm just thinking of this. But I'll just say, I want to say thank you to Coach Casey, Coach Martin, right? Such great hearts, such great artists. And then I'll throw out to my old OG coaches, right? So Coach Leah, Coach Apple, Coach Sarah, Coach Sharon. Yeah. So I appreciate you guys. I've learned so much and it's a journey. It's a chapter, right? So thank you. Sa huling bahagi ng palabas ay nagpaalam na ang The Voice Philippines matapos mag-produce ng 10 seasons ng singing competition series. Sinabi ng host na si Bianca Gonzalez na panahon na para sa kanilang na final bow. Nagpasalamat si Gonzalez sa lahat ng naging bahagi ng 10 season ng The Voice Philippines. And kami ang nakikita nyo on camera pero napakarami po ng mga tao who work off cam. Si Robby Domingo naman ay naging emosyonal habang nagpayag ng pasasalamat sa mga coach ng palabas at nagturo sa maraming artist sa lahat ng editions. Sa pamaalam sa ABS-CBN ng isa sa pinakamalaking talent reality show sa mundo, nagpapasalamat ang ABS-CBN at ang lahat ng bubo sa The Voice of the Philippines sa lahat ng naging bahagi ng 10 edisyong ito. And we would love to say thank you to our coaches, Apple Diab, Lea Salonga, Sara Geronimo, Sharon Cuneta, Martin Rivera, Casey, and Bamboo. Isang karangalan din na umapak sa stage na to. At sa lahat ng naging hosts and V-reporters, maraming salamat. Luis Manzano, of course, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Yen Constantino, Kim Chu, as well as all the hosts of the online shows. Sa lahat po ng artists at kanilang mga pamilya na nagbahagi ng kanilang mga kwento at pangarap sa ating programa, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagtuklas, pagkilala at pagdiwang sa galing ng mga Pilipino. Whatever happens, we will continue to let our voices be heard. Sa ilalim ng pamumuno ng ABS-CBN, ang The Voice Philippines ay nag-produce ng ilan sa mga pinakamalaking artists sa industriya ng musika kabilang sina Moira de la Torre, Juan Carlos, Jeremy Lenoga, Morissette, Clarice de Guzman, Jason D, Darren Espanto at iba pa. At ito ang inyong programa kung saan pangarap ang puhunan at boses ang labanan. Ito po ang The Voice of the Philippines! Renzo Soler, K-Channel News. Magbabalik na sa telebisyon ang kidigag show ng bansa, ang Gawin Bulilit. Matapos na tumigil ito sa pag-ere noong 2019, magdimang taon na ang nakaraan. Inanunsyo yan mismo ng ABS-CBN na magbabalik ang nasabing programa.
Ikinituwa naman ito ni Direk Bobot Moitis na siyang gumawa at nagpatakbo ng nasabing show. Sa katunayan, pina-audition na noong May 25 sa ABS-CBN building na humigit kumulang sa 4,000 mga bata ang pumila ng ilang oras mag-audition lang sa nasabing show. Inaasahan ipapalabas na ang Gawin Bulili sa darating na ika-17 ng Hunyo sa Lunes. Walang nagtatanong, pero share ko lang. Ikinamangha at kinatuwaan ng mga netizens ang batang ito mula sa bayan ng Merida sa Leyte, kung saan na imbis na shake hands, bless ang ginagawa ng bata sa stage. Pagkita naman sa video na kung saan umakyat ang bata at supposedly ay shake hands lamang ang gagawin. Ngunit sa di inaasahan ay nagmano ang bata sa mga guro. Ayon kay Marianita Copero, ang nanay ng bata, mag-isang linggo daw ang nakaraan ay nag-practice ang bata at shake hands talaga ang supposedly na gagawin ng bata. Nasunod naman ito ng bata, ngunit pagdating ng mismong event ay nagmano ang bata na siyang kinagulat ng lahat. Maski ang ina mismo nagulat sa ginawa ng bata. Ang video ay nag-viral at nakakuha ng 1.7 million. Sa mga gustong mapanood ng mga favorite episodes ng CA Patrol, maaari niyo pong bisitahin ang aking YouTube channel at mapanood niyo po sa aking playlist CA Patrol Compilations. At sa mga gustong mapanood ng regional broadcast ng CA Patrol Bacolod, maaari niyo mapanood sa YouTube channel na K-Channel Bacolod. At dyan natatapos sa ilan sa mga nakatatadong mga balita ngayong 10 ng Hunyo taon 2024. Maraming salamat sa panonood at sana mag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo, make sure na mag-like, comment at mag-subscribe. At naniwala ko sa kasabihan na dyan nagtatapos sa mga nakatatadong mga balita at magandang araw, gabi sa inyong lahat.